Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Naku po, excited yata si Sandro Marcos na magkaroon ng impeachment ang kanyang ama. Or drama lang ito para, para sabihin ng mga tao na Sandro is just doing his job. Pero sabi naman ni Sandro na gagawin ko lang ang trabaho ko. Hindi ko haharangin ang impeachment case ng ama ko. Uy, palakpakan natin dyan si Sandro. Pogi points yan. Maniniwala kayo kami, big, na wala silang gawin ng mga hokus-pokus para hindi matuloy ang impeachment case ni BBM. Mweh! Di nga. Bakit? Yung dalawang impeachment, yung una sa Makabayan Black, yung pangalawa sa nina Mike Defensor, bakit hindi tinanggap ng Solicitor General ng Kongreso? So it means, planado. Diba? Bigla nang lumipad sa Taiwan yung si Garafil. Garapal. Garapal talaga. 'Di ba? So kung talagang gusto nila na accountability, transparency, and fairness, edi tinanggap nila. Pero parang takot silang tumanggap. Parang isang malaking kasalanan na tanggapin ang mga impeachment cases na isinampa laban kay BBM. Kaya nga si Sandro confident nga handa ako na pag-usapan ng impeachment ng tatay ko. It's because yung unang impeachment na nakasalang is kulang-kulang. Sabi pa ng iba, it's a scam. Oh. Yun ang sabi ng mga netizen, mga kabibig. Wala tayong magagawa kung yun ang kailang pananaw. Di ba, kabibig? Kaya nga yung iba, confident si Sandro Bakit confident si Sandro magpa-interview? Ano nangyari? Hindi niya haharangin ang kaso ng tatay niya. Yes, ma'am. Confident si Sandro. Ito ito ang statement ni Sandro Marcos sa isang media. Tinanong siya kung, are you ready? Ready ka na ba, Sandro, sa impeachment ng tatay mo? I cannot do that. I have to perform my duty as majority leader. Dapat lang, di ba? Ito ang naging pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos kaugnay sa isinampang impeachment complaint labang sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Sandro, gagawin niya ang kanyang mandato bilang majority floor leader. So pakinggan natin Pakinggan natin si Sandro Marcos sa kanyang let's listen. Sa mga nagsasabi na baka haharangin na yung impeachment or whatever, I cannot do that. And I have to perform my duty as majority leader. Of course. And perform my duty to the Constitution and my mandate. Dapat lang. Sa mga nagsasabi na baka haharangin na yung impeachment or whatever, I cannot do that. And I have to perform my duty as majority leader. Dapat lang, Sandro. Kahit labag sa loob or kasi yung unang impeachment complaint, scam yun para confident si Sandro. Sabi niya, mababasura din. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. It's in the blood. Mamatay ka man. Majority crocodile leaders, anak ng buwaya din siya from Ramon Habinyar. Saya ka na lang yan ng Berting Labra. Berting Labra? Bakit Berting Labra to? Hindi mo mahaharang kasi kanina naharang na. Oo. Hindi mo mahaharang, Sandro, kasi yung may substance na impeachment case, naharang na. Yung sa Makabayan Black, yung kina Mike Defensor, naharang na. Hindi tinanggap. So halata talaga. Sabi ng iba, huwag mong gagawin ang mga Pilipino. Huwag mong gagawin ang mga tao. Nako, kung mag-aalsa ang mga tao, kayo talaga bahala. Di naman ikaw gagawa niya, ibang tao na naman para magbayad. Ay bagking, walang tulugan sa Thailand. Thailand? Gagawin niya ang kanyang mandato bilang majority leader. Of course naman. Hayaan mo na lang, Sandro, ang mga mapaghusga. Basta be a good person. Kahit puro paninira ginagawa ng mga tao, there is God. Sabi ni Marlene Villamar Veloria. Yun mga tulay nyo sa Ilocos, bayad na, di pa tapos, kailan nyo tatapusin? Meron ba, Roger Steve? Di nga hinarang, di lang tinanggap. Natural ganyan sasabihin niya, kaalyado ba naman ang nag-file ng impeachment? Kaya walang kaba.
Kaso nga yung unang sinampa, mahina. So it means next year na naman ulit, pwede magsampa. Kaya ayaw tanggapin yung last complaint nilang Mike Defensor. Tingnan nyo yung bibig. Tingnan nyo ang mga iniisip ng tao. So, napasama tuloy si BBM. Napasama tuloy ang admin ni BBM na nakikita na takot sa impeachment. Kung takot sa impeachment, may tinatago. Kung takot sa impeachment, may nagawang hindi maganda. 'Di ba? Ako si BBM, tanggapin mo lahat diyan. Ako matinatatukan sa impeachment. Anak ko nga hindi mo haharangin ang impeachment. I-impeach nga. Mga ganun ba? Pero hindi Takot sa impeachment. Huwag na tayong magpadrama-drama kasi pagod na ang mga tao sa mga drama, sa mga magagandang pananalita. Tapos hindi na, pagod na ang mga tao sa ganyang estilo, Sandro. Oo. Diba? Hinarang na nga, tapos na, hinarang nyo na. Diba? Yun ang sabi ng mga netizen. Nako po. Tiniyak na hindi haharangin ang impeachment complaint ni VVM. Ito ha. Sabi ng iba, meron pa bang solid north? Kasi pag impeachment ni BBM, talagang yung mga taga solid north, solid Ilocos, talagang mag-rally yan. Meaning, ayaw na lang i-impeach si BBM. Talagang susuportahan na si BBM na, no impeachment for BBM. Magaling. Ang tanong, may solid north pa ba? Ikaw, BBM, ang taningin mo, ikaw ng taga Ilocos Norte, may solid north pa ba dyan? Ito ang sagot ni Respicio. Hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Ooh. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Chavito. Hindi totoo. Nakakampi nila lahat ng mga naupong opisyal sa ating gobyerno dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung final na unang impeachment complaint. Kakaunti. Diskarte nila yun para wala nang maayos na kumandar ng impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number 1 na political lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya. Sali ako dyan! Dahil gusto nating matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong align sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kinakalaban ko basta masama, kakalabanin kita. Galing. So, hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. So, wala nang solid north. Ano lang meron? Walang solid. Walang solid. Kaya pala, walang solid north. Baka kasi walang mga gandang proyekto doon. Naku, may isang vlogger ba nagpunta sa Ilocos Norte at tiningnan yung mga flood control project, mga bridges na sa Ilocos Norte, mga kabibig. At ito ang kanya na-find out. At nag-comment pa si Chavit Singson. Ito kabibig ha, i-share ko sa inyo itong vlogger na ito, trending at pinag-uusapan din ang kanyang pagbisita sa Ilocos Norte at talagang pinakita niya kung gaano kaganda ang hindi pa tapos na mga tulay na noon nabayaran na pero hindi pa natapos. Tapos na ang bayad pero hindi pa tapos. Bakit? Ito. Nandito tayo ngayon sa Barangay Gabo, Lawag, Ilocos Norte, kung saan ginagawa yung isang flood control mitigation project na dapat tapos na noong March, noong September. Ano ba yan? 2025. Halaka. Kasama ito sa budget ng GAA 2025. Pero ngayon pa lang, ginagawa itong proyekto na to. So, malapit lang din ito sa DPWH Regional Office. Ang nakakapagtaka, yung amount nito na 47 million, kahalintulad ng amount ng proyekto doon sa Cabit, Barangay Cabit. Kung saan 47 million din ang flood mitigation and flood control construction doon sa nasabing barangay. So ano ibig sabihin nito?
Pare-pareho ang amount. Inirelease pare-pareho noong March 2025 at pare-pareho dapat matapos ng September 2025. Pero ano nangyari? Ito pa. Puro pa river, puro pa construction. At sa tingin ko, nauna yung hatag kaysa sa paglatag. Tatag So, paano? bigay. Hindi na natin patatagalin. Kayo na ang bahala na mag-isip. Ilocos Norte ito. Bayan ng Pangulo. Distrito ng kanyang anak, si Sandro Marcos. Pero nakita nyo kung paano nila gawin ang kanilang mga kontrata. Ang Paano? galing. Yun, mga kabibig. So ano ang komento ng ating mga netizen? Sabi ni Luis Chavez Singson, nakasingil na pero di pa pala tapos. Ooh, baka marating mo rin boss ang sa pagudpod bago mag-arko doon sa may tulay, may sorpresa doon. Ito pa oh. Saludo ako sa iyo sir na booking si Vince Dizon at mastermind ng flood control Bongbong Marcos. Ang galing-galing mag-amang Marcos na mga bangag palakpakan naman kayo dyan. Hoy, ano pang mga video? Baka may marami pa siyang video kabibig. Ito. So ito ay nasa Barangay 43, Cavite ng Lawag, Ilocos Norte. Lawag. Diyan mismo sa Lawag. Alam niyo kung ano? Nasa likod lang ito ng DPWH. Halo. First Engineering District. Ito. Oh. Ngayon, makikita niyo yung detalye. Ito yung hamon ng ating Pangulo. At para sa akin, napakahalaga ang kontribusyon at ang mga komento, ang mga reklamo, ang mga video, mga picture na ipapadala sa atin ng taong bayan. This will not work. This whole process will not work unless people are involved. We need everyone involved. Tinanggap ko ang hamon ng Pangulo, kaya nagpunta ako ng Ilocos Norte. Alam naman natin na yung ibinigay ng Malacanang doon sa magsumbong sa Pangulo website, yung mga coordinates doon ng mga project ay mali-mali. Inamin mismo yan ni Secretary Bonoan. At inamin mismo yan na Malacanang na mali-mali. Kaya nga uulitin nila yung investigasyon. Kami, hinanap namin yung mga lugar kung saan yung mga proyektong yan. Manually. Mano-mano. Gamit ang Magta, gamit ang information na kung saan namin makukuha hanggang makita namin ang proyekto. At pagkatapos, ang ginagawa namin para matulungan namin ang gobyerno ni Marcos na naghahamon sa atin na magpadala tayo ng mga retrato, magpadala tayo ng mga video patungkol sa anomalyang proyekto, amin itong tinatag sa Geo Maps. Ang tinatawag na Geo Tagging ng photo. Sa pamamagitan nito, lalabas yung coordinates ng lugar kung saan yung cameraman o yung nagka-camera nakatayo. Doon yun mismo, yung lugar na yun. Kaya kung hahanapin mo yung proyekto, itatype mo lang yung coordinates, mahahanap mo kung saan ako nagpa-picture at makikita nyo mismo yung katarantaduhan na proyekto. Ito yung halimbawa. So ayan, nandito yung detalye ng lugar na yan. Kung saan ako nagpakuha ng retrato at kung saan nandoon yung katarantaduhan na flood control project. So ito ay nasa Barangay 43, Cavite ng Lawag, Ilocos Norte. Diyan mismo sa Lawag. Alam niyo kung ano? Nasa likod lang ito ng DPWH. First Engineering District. Ito. Oh. Ngayon, makikita niyo yung detalye. Zip code ng Ilocos ng Lawag, 2900. Makikita niyo yung global positioning niya. Yung latitude at longitude. Pinuntahan So ko yan na. lang ang itatype nyo, Jesus boost. makakapunta na kayo dyan. In essence, tinutulungan namin yung gobyerno Tama. na
winala yung mga tagging ng proyekto. Dinambol-jambol at nirambol para hindi mahanap ang mga proyekto. Ngayon, sa mga kababayan natin na gusto mag-verify, i-type nyo lang yung latitude at longitudinal lines. Yan. I-type nyo sa Google Maps, makakakuha na kayo ng direksyon at mapupuntahan nyo mismo yung lugar kung saan yung katarantaduhan na yan at yung magandang lalaki na yan nagpakuha ng picture. O paano? So yun, kabibig. Naku, ang daming binulgar. Ang dami. Ay, ito pa. Lahat ng mga tulay, Wala, grabe. ini-inspection ni Vince Dizon. Lahat ng mga tulay. Saan to? Pumunta na siya ng Bicol. Yumayanig yung tulay. Pumunta siya sa Negros, sinasabing wala daw tulay. E paano ito? Dito sa Ilocos Norte, sino mag-aakala na ito ay isang tulay? Oh. Ha? Naka-geotag ito, pero hindi ko alam kung sino ang may responsibilidad nito. Ito ay nasa Ilocos Norte, sa Pidig, sa barangay Tonoton, dito sa Pidig, Ilocos Norte. Oh. Nakikita niyo? Sandro Marcos, pakipaliwanag ito. Ini-inspeksyon sa buong bansa ni Vince Dizon yung mga tulay. In-inspection niya yung tulay sa Bicol. Pumunta siya ng Negros. Pero dito mismo sa bayan nyo, sa Pidig, Ilocos Norte. Hala. Ayan. Tulay, hindi pa tapos. Yun, mga kabibig. Nako. Tumaya. Hindi yan tulay, Dol. Bangag yan. Kaya dapat imbestigahan talaga ang Davao City. Walang nakita tulad ni Laksot. Hala. Mas lalo ang mga taon magagalit sa video na to. Sa Davao ulit pupunta. Haha, yaw, may flood pero walang control. Vince Dizon, ano na? Ano ka ba, mga classmate? Alam mo naman na kahit hindi inter-district infrastructure yan, may phase 1, may phase 2, and phase yan. Basta di pa tapos yan, kasi ang plano sa katapusan mabubuksan yan. Katapusan ng mundo. Paldo mga crocodile. Ito dapat ikalat para mapahiya ang mga buhaya. Galit na naman ang mga loyalista niyan kasi idol na idol nila ang mga Marcos kasi best president daw ever. Saan kaya naging best? Di ko alam bakit ayaw magmulat ng mga mata nila sa dami ng kapalpakan ng idol nila. Kaya nga sabi ni Chavit, huwag mo nang lalayo. Unahin ang Ilocos. Diyan mo makikita na hindi pantay ang paghahanap ko ng mga korap. Main camp ng mga biggest crops. Nakafocus sa Davao tapos area ng amo niya, Bangag Tahimik at Vince Dizon. Salamat po sa masipag niyong paghahayag ng katotohanan kung sino po talaga ang mga korap. Ingatan kayo ng ating Panginoon. Lagi ko kung pinalangay na kayo ay bibigyan-bigyan ng malakas na katawan palagi. So yun, kabibig, pinapakita ni Jesus Busidoke ang mga tulay na hindi natatapos sa Ilocos Norte. Baluarte ito ng anak ni BBM na hindi haharangin ang impeachment ng kanyang ama at handa na siya sa impeachment ng kanyang ama. So ano ang iyong mako-comment dito mga kabibig? May palang mga infrastructure dapat sa Pilipinas for modernization, makatulong para sa paganda na ekonomiya ng bansa, madaling pag-distribute ng mga proyekto, agriculture products, pero hindi matapos-tapos. Ang tanong, nasa ng pera? Kinurakot. Ano pa ba? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.